Hello guys, so what's up once again? Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol, nag-live yung ating Philippine Embassy kahapon kasama ng ating mga butihing vloggers. Pero meron pa rin agam-agam at may kalituhan yung iba nating mga kababayan dito, no? Then syempre tayo ay nag-research and paliwanag natin ng mas malinaw at diretso, hindi yung paligoy-ligoy pa. Kasi may napanood akong vlogger dito na hindi niya may paliwanag directly kung anong ibig sabihin ng repatriation. Kasi lalong gumugulo eh. So nag-research ako at ito ang aking napag-alaman para sa kaalaman ng lahat. Lalo kasi yung ibang mga kababayan natin dito nagtatrabaho sa bahay is matatagal na sa employer nila, ayaw nilang iwanan or makakabalik ba sila. Sagot natin yan. Tapusin nyo tong video na to. Pero bago dyan, kumusta kayo and welcome back sa ating channel. Pag-uusapan natin ang isang importanteng topic para sa ating mga OFW dito sa Kuwait at ito ay ang repatriation. Madalas natin itong naririnig sa balita lalo na kapag may krisis, giyera o problema sa trabaho ng mga OFW. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng repatriation? At paano ito nangyayari sa mga OFW? Ito yan. Ang repatriation, mga kabayan, ay nangangahulugan ng pagpapauwi sa isang tao pabalik sa kanyang sariling bansa. Halimbawa, kung ikaw ay OFW dito sa Kuwait at nagkaroon ng problema tulad ng natapos yung kontrata mo, may giyera o krisis sa bansa, may problema sa employer, o kailangan ka ng pauwiin ng gobyerno, mga ganyan, maaaring mangyari ang tinatawag na repatriation. Sa madaling salita, pinauuwi ka sa Pilipinas para sa iyong kaligtasan o safety o dahil sa sitwasyon sa trabaho o sa bansa kung saan ka nagtatrabaho. Katulad ngayon, may giyera, may tensyon. Halimbawa mga kabayan, kung may tensyon o conflict dito sa Middle East at nagdesisyon ang gobyerno ng Pilipinas na pauwiin muna ang mga OFW para sa kanilang safety, ito ay tinatawag na repatriation program. Pero this time, hindi ito mandatory. Iba yung mandatory tsaka voluntary. Under voluntary pa rin tayo ng Philippine Embassy. So ibig sabihin, nasa sarili mo pa rin desisyon kung uuwi ka o hindi. Kasi hindi naman tayo grabing apektado rito kung totoosin. Okay pa naman tayo dito. Kaya inaas ng Philippine Embassy is voluntary. Tandaan nyo yan, pag voluntary, sariling desisyon yan. Okay? Minsan ang gobyerno ang tumutulong sa plane ticket o documentation. Okay? At pagbalik ng OFW sa Pilipinas. So, sa repatriation program, government agency like Philippine Embassy, Polo, OWA, DMW ang nag-aasikaso ng mga gagastusin para sa OFW. Then, may mga pagkakataon din na ang employer ang nag-aayos ng repatriation kapag natapos na ang kontrata ng isang worker. Alright? So, important clarification. Importante ring malaman mga kabayan na iba ang repatriation sa deportation. O dagdag natin yan Kapag repatriation, kadalasan ito ay legal at maayos na pag-uwi ng isang OFW. So ibig sabihin, may kaguluhan nga dito, pwede kang lumabas. Pero kapag deportation, ibig sabihin may violation sa immigration o batas kaya pinapaalis ang isang tao sa bansa. Okay? Para sa ating mga OFW dito sa Kuwait, mahalaga na laging valid ang visa, sundin ang batas ng bansa at alamin ang mga program ng embassy kung sakaling kailangan ng tulong. Kung sakaling magkaroon ng emergency situation, nandyan ang Philippine Embassy para tumulong sa repatriation ng mga kababayan natin. Yan mga Lods, yan ang simpleng explanation kung anong ibig sabihin ng repatriation para sa mga OFW. Simple lang. Repatriation is lalabas ka ng legal sa Kuwait. Philippine Embassy, Polo, OWA ang mag-aasikaso niyan para sa isang OFW. And it is voluntary mga Lods hindi ito mandatory. Then, may nagtatanong din na paano kung hindi ka payagan ng employer mo, 'di ba? May mga batas diyan at ang Polo, OWA or DMW kailangan niyo pumunta sa sa embassy kung hindi kayo payagan ng inyong employer. Sila nang bahala diyan makasagot kasi may mga procedure na dapat gawin. Ito naman ang tanong ng karamihan kasi nga maganda yung trabaho nila dito, okay naman sila sa employer nila. Of course, syempre, iniisip natin sa Pilipinas, mahirap ang buhay doon. Paano na ang mangyayari sa amin? May chance pa ba ang OFW para makabalik dito sa Kuwait? Ito ang sagot ni Attorney Sophia E. Matote.
ng Assistant Labor Attaché ng Philippine Embassy. Pakinggan natin, panoorin nyo mga Lodi ha. Ito sabi ni attorney. Yes po, as long as po yung paglabas po nila sa Kuwait is under regular process po. Okay, makakabalik naman po sila. Kasi po yung process po natin is under the regular exit pathway. So, they have exit clearance, they have exit documents, makakabalik po sila. So yun, no? Narinig yung sabi ni attorney, makakabalik kayo under clearance and legal exit through the help ng Polo OWA or DMW Kuwait Philippine Embassy. Then makakabalik kayo kapag natapos yung tension or gulo sa inyong mga employer. Yan, tandaan nyo mga Lodi ha. Alright? Malinaw ba? Gulo. Nagugulan ba kayo? Okay? So sa mga talagang nalilito na na paano kung hindi talaga kayo payagan, nag-research ako, may batas dyan o procedure. Kapag kayo ay hindi payagan ng inyong employer sa gitna ng repatriation program ng OWA, Polo OWA, is sila nang bahala dyan. So sila na ang pwedeng magpaliwanag sa inyo kasi sila yung mga expert dyan. Pero, okay, as lang kayo ng legal advice sa kanila at malalaman nyo ang sagot. Alright mga Lods, ingat sa lahat.